Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-backyard farming. Sa umaga pong ito, ang aming pong ibabagi sa inyo ay patungkol po uli sa aming mga baboy na biik. At ating pong titignan kung madami-dami na ang dahon ng ating Madre de Agua. Ayan, medyo lumaki-laki na po ang kanilang mga dahon. At makikita nyo po ang aming mga alaga dito, nakahiga. Ang sarap ng higa nila at nagpapahinga sila. Pati ang mga pusa, ang aso. Ako po kasi ay nagluluto po ng sinaing para mamaya po ay kakain na lang po. Meron po kasi akong kaming na-receive na message ng aming technician na ngayon pong araw na ito ay magkakastration po siya sa mga biik namin doon kina mama. Ang aming mga biik po kasi doon ay karamihan ay mga lalaki. Kaya po mamaya po ay pupuntahan po namin at para makita po ang pagkakapon sa aming mga biik. Ito pong niluluto ko ay patapos na, kaya binabawasan ko na po ng apoy at masusunog naman po pag hindi po binawasan ng apoy. Para mga natira pong kahoy ay pwede pa pong magamit mamaya sa iba pang mga lulutuin. Meron pa naman po mga baga, kaya kahit tanggalin ko na tong mga malalaking kahoy ay maluluto na rin po siya. At ayan, pag ganyan na po, pwede na po yung iwanan kasi paluto na po yan. At kami po ay maghahanda na papunta doon kina mama para tingnan po kung nandun na ang technician. Ay, check ko pala po muna kung tuyo na yung aking sinaing. Aking pong bubuksan ng takip para makita po kung talagang natuyo na at talagang painin na lang siya. Ayan, pwede na po yan iwanan. At dito naman po kami kina mama. Ito na po ang kanilang tahanan. Baka nandun na sa likod yung aming technician. Akin po munang ipipicture ang mga manok ni Uncle. Ayan po, ang kanyang mga napakadami pong manok dito. Mamaya papakita ko po sa inyo. At pagdating nga po namin doon, nandun na ang technician na si Junray, na siya po ay taga Ultra Pack. Ayan po, inaayos niya na ang kanyang mga gamits para po sa pagkakapon ng mga biik. Ayan po ang isang manok ni Uncle. Isimulan na po ang pagkakapon. Dahil marami-rami nga po ang kanyang tatanggalan ng mga itlog ng mga biik, dahil 7 nga po ang bilang ng mga lalaki na biik namin. Ang pagkakapon na po yan ay ginagawa niya ay isang sugatan lang po. Yun po yung gusto ko matutunan. Sana balang araw ay matutunan ko po ang pagkakapon na ganyan. At sinasabay niya na rin po ang pag-i-inject ng vitamins sa mga biik dahil 3 weeks na po sila. Ilang araw na nga lang po ay malapit na silang mawalay sa kanilang nanay. At sila na po ay gawin din naming mga fattening. At kung nakaabot naman po kayo sa bahagi ng video na ito, kami po ay hiling sa inyo na konting tulong na pasubscribe po ng aming channel upang lumago pa po ang channel namin na ito. Ito po yung malaking tulong po sa amin at para maibalik din po namin ang tulong sa iba. Pati na rin po ang inyong mga like, comment, and share dahil mahalaga po sa amin ang inyong mga komento. Dati po ay nagtataka ako bakit
kailangan po pong kapunin ang mga biik na lalaki. Meron naman po ako nakikita sa mga ibang bansa na kahit malalaki na ay hindi po nila tinatanggal yung mga itlog ng mga lalaking baboy nila. Dito po kasi sa atin sa Pilipinas, kung hindi po natin gagawing barako yung ating biik na lalaking baboy, ay kailangan po na tanggalin ang itlog. Kasi po dito po sa atin, kapag ibinenta mo po ang iyong fattener sa mga nagtitinda po ng karne sa palengke, ay pag hindi po tinanggal ang itlog ng lalaking baboy, ito po ay may kakaibang amoy. Mapanghi-panghi daw po ang karne ng lalaking baboy na hindi natanggal ang itlog. Kaya nga po dito sa atin ay tinatanggal po talaga ang mga itlog ng lalaking baboy, para po sa pagdating ng panahon na sila po ibinenta, hindi po tayo ayawan ng mga nagtitinda sa palengke. At ayun na po ang panghuli. Ang mga biik ngayon ay magpapahinga muna po sila. At ayan, natulog na ang kanilang nanay, pati rin ang mga biik. Kahit na nasaktan, masarap ang tulog, mahimbing po ang tulog nila. At yan po mga manok ni Uncle. Nakita nyo, ang dami pong manok dito, di ba? Ayan, tulog muna po sila. Mamaya ko na lang sila istorbohin. Pagkagising nila ulit, ay bibidyoan ko sila kung anong mga resulta sa kanila ng pagkapon po. Kung nasaktan ba, kung meron bang matamlay, o parang wala lang nangyari. At ayan nga, nagising na po sila at ang iingay po, naririnig nyo dahil nagutom na po yan. Nakita po natin kung ano pong resulta ng pagkakapon sa kanila ngayon. Parang wala pong nangyaring sakitan kanina. Parang wala po silang iniinda at parang hindi natanggalan ng mga itlog. Tignan nyo naman po, gustong gusto talagang tumedi dahil nagutom na at nag-aagawan pa nga sila. Kaya po hinawakan niya ni Mama kasi po hindi po sila nasanay dun hindi sila nakahanap ng mga sarili-sarili nilang dede. 10 lang naman po sila, 12 po ang suso ng kanilang nanay. Pero po, yung 3 po dyan na biik o 2 ay gusto po dun sa parehas lang na suso ng kanilang nanay. Kaya po nag-aagaw-agawan po yan. Kaya nahirapan po si Mama dyan mag-alaga dahil kailangan niya nga pong ilipat-lipat yung nakita nyo kanina para po makasurvive yung isa na nangaagaw ng dede. Kasi kung hindi po, baka hindi po niya maayos yung kanyang katawan o ang kanyang pagsuso, baka hindi po siya makasurvive. Pero ganun na nga lang po ginagawa ni Mama. Kaya sinasalit-salit niya na lang ang mga biik na 3 para po yung isa pong walang dede ay makasuso din po siya ng gatas sa kanyang nanay. Pero nakakatuwa na po talaga silang tignan ngayon at bilog na rin ang kanilang katawan. Kahit na merong isang hindi nakakadede ng maayos, pero parang pantay-pantay naman po ang kanilang laki. Talagang nakakatuwa na po silang tignan. Ayan nga, abot na nila yung dede ng kanilang nanay pag nakatayo na ito. At ang cute talaga nilang tignan. Lalo na po kung sa personal makikita nyo ito, ang lilit ng uso po ng mga biik na ito. Talagang kapag nakita nyo sa personal ay ang cute po talaga nila. Kaya nga hindi ko maiwasang laro-laruin sila pagka nakita ko na bilog na ang kanilang mga katawan. At hanggang dito na lang po ang video na ito. Ako po ay wala na pong sasabihin.
Sana po ay pagpalain po tayo ng Diyos na may kapal sa araw-araw. At happy farming po sa ating lahat. Atin na lang pong panoorin ang mga biik na mga cute na ito. Talagang nakakagigil sila. Sige po, salamat po sa inyong panonood. Sigan man